Eto sir, umpisahan po natin ang ating talakayan. Unahin natin sir dito sa, yun nga, wage increase dito sa mga manggagawa sa Bicol Region. Ngayon sir, ito kamakailan lang, ito ay parang inaprubahan na ng DOLE para magkaroon nga po ng wage increase yung mga manggagawa dito po sa Bicol Region. Sa inyo sir, bilang economist, bilang academician, ano ba, Sir Emmanuel, yung nakikita niyong magandang epekto nito and negative na epekto nito sa atin pong ekonomiya ngayon, Sir Emmanuel? Opo sir, magandang katanungan po. Yun nga po, may newly approved po na guidelines para po sa pag-increase ng sahod or minimum wage po dito sa Bicol. And if I'm not mistaken po, it's from 435 to 455. So bale may increase lamang po na 20 pesos. So ito pong pag-increase ng minimum wage, maganda po sana ito kung wala rin pong crisis na nafe-feel po natin ngayon or nararanasan. Kasi alam naman po natin na may war sa Middle East, may oil crisis po sa bansa, at dahil po doon, nagkukos po siya ng inflation or pagtaas ng presyo sa iba pang mga pangunahing produkto. So yung positive effect po ng minimum wage increase na ito ay na-offset lamang po ng inflation sa ngayon. Kaya hindi pa rin po ito ma-feel ng taong bayan. Hindi po natin fully may enjoy yung increase po natin sa sahod. Yung increase po kasi or yung itong sahod po na to, tinatawag po natin ito sa economics na nominal wage. So yung amount po, nominal wage po ito. Kapag naapektuhan na po ito ng inflation or linagay po natin yung inflation factor, makukompute po natin yung tinatawag po nating real wage. So kung titingnan po natin yung mga data sa ngayon, kahit po 455 po yung nominal wage, yung real wage po baka nasa 400 lang po or 420, something like that. Dahil nga po sa sobrang pag-increase ng mga prices po, lalo na po sa fuel, diesel at gasoline po. So, yun muna po sir. Okay po, yun. So parang ano sir, itong pag-increase na ito ng sahod, parang mauuwi lang sa wala. Yes Ganon, po sir. Sir Opo. Emmanuel, parang magiging ano lang siya, useless, kumbaga, Sir Emmanuel. Opo sir. Opo sir. Katunayan po yung increase po sa minimum wage, parang wala rin po siyang epekto. And yung sad part po, baka kahit may increase po, lalo pa din pong tumaas yung gastos dahil nga po patuloy din sa pag-increase yung prices po sa market. Opo, yun. Paano sir Opo, kung sir. ano, kung halimbawa, kasi yung parang tinaas sir, parang ano lang ganito. I'm not sure kung ilan sir yung tinaas. Paano sir kung ano, kung mataas naman yung value ng increase? Do you think sir mapipil na po ng ating mga laborer, yung mga minimum wage earner, yung ano nito, yung kagandahan nito, Sir Emmanuel? Opo sir. Depende po kasi yun sir sa value po na in-increase. Kung yung increase po kasi 20 pesos lamang po or 30 to 50 pesos, parang baliwala po yung effect niya dahil nga po sa rising prices or dahil din po sa inflation na nafe-feel po natin. Sa ngayon po, siguro po kung yung increase, yung value niya po ay nasa 100 to 200, mafe-feel po talaga yon ng ating mga workers. Pero ang problema din po sa economics po, hindi po agad-agad pwedeng taasan yung sahod sa ganong level kasi po may mga negative effects din po siya sa ekonomiya. Yun din po yung reason why hindi rin po pwedeng maging uniform agad-agad yung minimum wage po across the country kasi po may negative implication din po siya sa ekonomiya. So parang kailangan po natin laging balansihin po. Ayun, opo. Ay, buti sir na-mention nyo ito. Kasi ito nga sir, maganda itong pagkakataon. Kasi akala ng karamihan, Sir Emmanuel, ito nga, nakakaranas tayo ng krisis. Opo. Sabi ng iba, okay, para masolusyonan yan, what if taasan na lang ng taasan ng taasan ng taasan ng taasan ng sahod? Hindi pong effective immediately, dapat taasan talaga ang sahod para makasurvive sa krisis na ito.
Ngayon sir, para ma-educate lang yung atin pong mga Opo. viewers or listeners natin ngayon. Ano ba sir yung parang impact o yung negatibong epekto pagka ginawa kasi yun, yung pagtaas talaga ng sahod ng effective immediately, talagang tataasan yung sahod, Sir Emmanuel. Opo, sir. Hindi po pwede na taasan ng taasan yung sahod or uniform po lahat ng sahod para lahat po tayo may pera o may mataas na pera para hindi po natin ma-feel yung inflation. Mali po yung ganong logic. Katunayan po, kapag yung sahod po laging nag-i-increase, kaya po yung sahod sa buong bansa maging pare-pareho lamang, maglilid po siya sa mas mataas na inflation. So, mas masisira po ang ekonomiya. Ganito po kasi yun, sir. Yung Bangko Sentral ng Pilipinas po, yung money supply po sa buong bansa, siniset niya lang po. Bale, base po sa mga research and analysis, may ganitong money supply lang po dapat. So kapag nag-increase po tayo sa ganitong supply, dahil nga po sa pag-increase ng mga sahod o kaya sa maraming pera po sa circulation, nagkakaroon po ng upward pressure sa presyo ng mga produkto na nagli-lead po sa inflation. Kung lahat po kasi sir may capacity to pay, kung lahat may pera, marami po ang madidemotivate mag-work o kaya gumawa ng mga regular activities na ginagawa nila dahil nga po sapat yung kanilang kita or income. Kapag ganito po or ganun po yung nangyari, yun po, magkakaroon ng pressure sa presyo. Maglilid po siya sa inflation. And isa pa po, marami din pong businesses, MSMEs, lalo na po yung mga micro businesses, ang hindi po kayang isustain yung pag-increase ng sahod. Additional cost po ito sir sa part po nila kasi nga po kapag nagpapasahod sila ng mas mataas, expense po ito sa part nila. So kapag mataas po yung expense nila or yung production cost po nila, i-charge po nila ito sa product. And mas ma-feel po natin as consumer or household yung pag-increase din po ng price. Kasi kung hindi po taasan ang presyo ng mga produkto, ng mga businesses po natin, malulugi po sila. And kapag nalugi po sila, maapektuhan po yung investment side natin. So, bale, affected po yung ating gross domestic product. So, bababa po yung ating consumption, bababa po yung ating investment. So, hihilahin po yung economic performance po natin pababa. Kaya, yun po yung reason why hindi po agad-agad pwedeng taasan or taasan po ng mataas o kaya po uniform yung sahod across the country. Pero di ba po, bilang karaniwang tao, parang kahit ako or kahit naman po tayo, gusto po natin mataas talaga yung sahod. Pero kapag alam mo po yung economics or mga reason behind, syempre hindi mo din po gugustuhin na mataas po talaga yung sahod sa lahat ng antas. Kasi po, masisira po yung economy po natin. Magkakaroon po ng inflation and then bababa po yung GDP, yung growth po ng economy natin, maaaring mag-collapse po. Alright, yun. Very well said, sir. So parang ano pala sir, nagigets ko na, sa part ng mga negosyante, especially ng mga micro na business, Apo. parang maglilid ito sa pagkalugi kung sakali sir na tataasan talaga ng husto yung sahod and possible na tumaas yung presyo ng mga bilihin, Sir Yes, Emmanuel. Opo, sir. Kasi po, yung pagtaas po ng sahod, i-charge po nila yon sa produkto po nila. Kaya magkakaroon po talaga ng pressure sa presyo and then mag-i-increase po yung mga presyo po ng ating bilihin. And yun po, kapag halimbawa po sir, naging uniform din po yung sahod across the Philippines, magkakaroon din po ng rapid migration. Yung mga nasa city po, uuwi na sa kanya-kanyang probinsya. Ang problema po doon, yung probinsya po or region like Bicol, hindi naman po sapat yung employers kasi mas kaunti po yung businesses dito kumpara po sa cities or sa NCR. So kapag ganun po, napakarami po ang maluluging negosyo sa Bicol kasi hindi rin po nila kayang magpasahod ng mataas or the same antas kumpara po sa syudad. And at the same time po, maglilid po din ito sa tinatawag po nating unemployment kasi nga po kulang yung employer sa mga regions.
Yun po sir yung mga implication. Opo, iyon. So parang ano sir, ano hindi rin pala pupuwede sir yung ano, yung pagbuwag sa provincial rate. Kasi may ilang mambabatas sir na ano, na gustong buwagin Opo. yung provincial rate. Gusto iparehas sa Metro Manila yung sahod. Hindi rin pala pupuwede yun sir, Sir Emmanuel. Ah, sa ngayon po sir, hindi pwede kasi hindi pa po ready po yung Pilipinas sa ganong hakbang po. Naiintindihan ko naman po yung mga mambabatas na yon. Nakikita ko naman po sa news. Actually, may point po naman sila kasi yung price down ng mga pangunahing bilihin, pareho lang po sa sa buong bansa. Pero sa ngayon po kasi hindi pa po ready ang Pilipinas sa ganun. So maaaring paunti-unti po simulan siya pero kapag biglaan po, negatibo po yung magiging epekto niya sa economy po natin. Alright po, iyon. Paano sir yung ano, yung ito mga konting katanungan na lang sir regarding dito sa wage increase. Paano sir yung Apo. ano, yung mga pagbibigay ng ayuda? Yung mga gano'n, yung aayudahan yung mga minimum wage earner. Do you think sir makakatulong yun or effective pang matagalang tulong yun, Sir Emmanuel? Opo, sir. Yung ayuda po kasi sir, dapat for short term lang or short run. So, effective naman po siya sir or okay sa short run as an immediate relief. Pero hindi po pwedeng laging may ayudang ibinibigay ang gobyerno every week or every month. Kasi po, negative din po yung effect niya. Kasi kapag naging dependent po yung ating minimum wage earners, pati na din po yung ating ah, mga tao po sa ayuda, nagkukos din po ito ng negative implications sa economy. Isa pa po, yung ayuda system po kasi may mga negative effects din po kahit sa implementation phase pa lamang. Kapag hindi po well targeted, may delay po siya from national, ipapasa po sa local government, may mga administrative constraints po. Minsan po, hindi talaga nabibigay doon sa taong nangangailangan, and at the same time po, may mga nabibigyan na hindi naman po sila yung intended beneficiaries. Nadidefeat po yung purpose. Pero kung yung ayuda po talaga ay well targeted para po talaga sa nangangailangan, okay po siya. Pero again, hindi po siya advisable na ibigay every week or every month kasi po magiging dependent po tayo sa ayuda. And kapag laging may pera din po sa circulation po natin, hindi po yun lahat nagagasto sa intended purpose po. Let's say yung ayuda po binibigay para sa fuel subsidy, yung portion po or siguro hindi po yun magagastos sa fuel mismo. So maaaring magastos po yun sa ibang bagay na hindi naman po pangunahing produkto like leisure or sugal. Hindi naman po sa lahat ng oras pero may mga instances po na ganun. So negative po yung effect kapag yung ayuda nasa medium run. So dapat po nasa short run lang po. So kung sa ngayon po may ayuda, effective pa po siya. Pero kung may ayuda na naman po next month or another month, so parang negative po siya sa economy po natin.